bago ako bago ako umalis nung DFA ay pinag-uusapan talaga 'yon. Pero hindi ko po alam kung ang current status talaga niya kung asa na siya ngayon. Ay wala po, natigil, na blanca dahil yung mga senador natin diyan na ayaw tayong tulungan na OFW ay pinaikot-ikot lang tayo. Yan po ang katotohanan na aming natanggap mula sa mga bubuwit na kaibigan dyan sa Senado. So, umaasa kami dati nga, yung simula pa lang, 2016, yan na po ang aming yung magkaroon ng talagang Department of OFW. Kasi po, ang reason namin dyan, para hindi na kung saan pa nagpupunta yung mga OFW na may problema. Isa papasa-pasa ng mga problema na yun, lalo nagtatagal eh. At hindi nabibigyan ng tamang solusyon. Kaya yan po isa sa reason namin. Kaya para kumbaga sana, para sabi na SM, one-stop shop, you got it all. Parang gano'n. Na dapat pag may problema isang OFW, isang opisina na lang po, isang building na lang po ang kanyang ikutin para mabilis magkaroon ng solusyon sa mga problema ng distress OFW dito sa, lalo na dito sa Saudi Arabia at sa iba pang Middle East countries. Yun po ang aming. Kaso nga lang dahil sa pinatulog sa ang Congress pinasayan, pero ang Senate pinatulog yan. Lalo na po kay Senator Joel Villanueva, talagang pinatulog niya yan hanggat sa ngayon, maski ngayon, andun pa rin at hindi binigyan ng pansin pero hindi binigay yung full na pagkakaintindi para bakit kailangan namin mga OFW dito. Marami pong mga OFW rito ang kakaroon ng mga problema. Lalo-lalo na yung mga domestic helper natin, kawawa eh. At the same time, maraming namatay na ang hirap i-repatriate dahil sa kung saan papupunta yung kamag-anak para mabigyan ng assistance o ayuda para may bangkay. At marami din pong mga OFW rito ang nakakulong, which is hindi ewan ko kung paano sila makauwi, hindi ko alam. Kaya nga po, yan po ang gusto natin na maitayo. Nakakatulong ho ba yung UMWA at saka yung legal fund? Nakakatulong po yan sila, kaya lang, kumbaga sa 10 ang may problema, 2 lang natutugunan eh. Ganun ba? Hindi, okay yan, meron natutulungan, pero karamihan, yung majority, napapabayaan, hindi na bibigyan pansin. Bakit po yun? Hindi ko po alam. Siguro ay kulang sila ng tao para hanapin kung saan nandoon yung tao na yon, o siguro kulang din sila ng pondo. Actually, may pera yun. Yun na nga po eh. At sa yung mga agencies na yan na may mga pondo na hindi ko alam kung saan napupuntahan. I don't know. Pero ang katotohanan talaga, sa 10 na mayroong problema, halos 2 o 3 lang natutulungan. Ganon. Ang nangyari, sa pagkakaalam ko, yung nagamit yung pera ng UNGWA sa repatriation. Yung pag-uwi ng mga tao magmula nung nag-COVID. Kasi ang flights yata, inaabot ng 10 to 15 million per flight. Tama ba yun? Parang ganun nga po. Pero yan po ay yung UMWA yan, matagal na yan eh. Ako po ay nandito since 1987. 31 years old na po ako dito nagtatrabaho. So, ang narinig ko lang na gumalaw ang UMWA nito nagsimula ang 2016 at may mga pandemic na mga ganyan. Tama. So, dito na po ako bumata ng gusto. Kaya ang aking mga balbas at bigote ay kulay puti na. Pero ayaw kong tawagin akong senior citizen, although 60 na ako. Ang gusto kong itawag sa akin is millennial pa rin.
millennial seniors. So, in short, millennials. Yan ang gusto ko Millennials. tawag sa akin, millennials. Millennial. Tandaan natin yan. So, yun po ang katunayan, ang katotohanan na nangyayari sa ground. Kasi kami ang nandito, alam namin yung tunay na pangyayari at mga problema ng mga distress OFW natin. May natutulungan, pero pangilan-ilan lang. Ilan. Sige. Yun po ang Anyway, Kaed. Kaed. Ano ba? Simulan na natin o ano ba? Anong plano na? Pwede pang wala si Col eh. Wala pa si Ruben, ano? Wala pa si Ruben? Wala pa. 7:30 sabi niya, darating siya eh. Ay. Magkwento ka muna, Kaed, about our life here in Saudi Arabia. Matagal na kami nagkikwentuhan ni Ernie kanina. Malayo na pinagkwentuhan namin. Kayong dalawa, mag-usap. Dahil, Sige. No, okay lang naman sa akin. di ba? Usap kayong dalawa doon sa mga dito kasi sa totoo lang, ang talagang very close sa doon sa community dito. Si Ka Joey, no. Ako close ako sa mga investors, mga yung and syempre pagka may mga doon ang aking no. Pero si Ka Joey, siya talaga yung sa community, yung yun nga po, sa katagalan ko na dito na ako bumata sa Saudi Arabia since 1987 hanggang ngayon, nandito pa rin ako. And hopefully next year, makapag-retire na rin. Dahil 61 years old na ako, baka sipain na ako ng company namin. Dahil, anyway, kahit gano'n na medyo may edad na, nag-iisang Pilipino na lang po ako dito sa Electrical Engineering Department ng King Fahd University. Siguro ayaw pa nila ang paalisin kasi medyo may kailangan pa nila ako. Kasi po ang profession ko is Electronics and Communication Engineer po. Parehas kami. Parehas kami ni Kaed, PCE. So, yun nga, siguro dahil sa may mga konting kaalaman ako, kaya ayaw pa nila ako tanggalin. Dahil nung unang pumasok ako rito sa aming sa aming trabaho sa Electrical Engineering Department ng King Fahd University, 10 po yung mga doon, yung mga Pilipino na kasama ko. Ngayon po ay nag-iisa na lang ako. Ang kasama ko yung mga puro Pakistano na lang at Indiano. Anyway, Joey, sabi nyo kanina na na kayo yung nasa ground. Ano po yung tunay na kalagayan ng ng ating mga OFW? Tsaka kung paano natin po sila matutulungan sa panibagong administrasyon? Ayun po, ganito po. Bilang isang community leaders, meron pong kaming isang organization na binuo, yun po yung Bantay at Kasangga ng mga OFWs. Yung leader namin dyan, si Albert Gonzon. So, kami po ang nag-volunteer para tumulong sa mga nadidistress na mga domestic helper. Pero ang hirap abutin Ang daming mga obstacle at maraming hindrances. At marami kang kailangan iwasan para hindi ka maging distress din. Kasi dito, hindi pwedeng tumulong sa isang kapwa Pilipino pag alanganin, baka mamaya sabihin, ikaw pa yung sanhi ng problema at ikaw pa makulong. Kaya gumagawa kami ng paraan para ma-rescue yung mga tao na yon, lalo-lalo na yung mga domestic helper. So yan po ang ginagawa ng Bantay at Kasangga at nakipag-alliance ko ang Wow Foundation sa kanya para pag meron kaming na-meet ng mga OFW na distress, sa Bantay Kasangga po namin dinadala ang problema para magawa ng solusyon. Actually po itong mga to, nung experience ko po sa OFW, kadalasan po sa mga nadidistress o yung mga nagkakaproblema, especially po yung mga household service workers, ay yung po mga as far as I know, yung mga unregistered, yung biglang
galing Pilipinas through a third country, no? Tapos papasok dyan. Totoo Isang ba yun? factor po yan, isang factor po yan. Kasi Okay. na-registered yung isang DH at pag napunta sa amo na Balasubas, ay mahirap po ang kalagayan nila ron. May mga nare-rape, may nabubuntis, may napapatay, hindi natin alam kung saan na. Kaya Paano po makakatulong ang Department of OFW? Kung yan po ang talagang, sa palagay nyo ba ito talaga magiging, well, katulong, solusyon, maging isang malaking bagay na tulong sa ating mga OFW? tulad yan, katulad na sabi ko kanina, pag may problema sa OFW na gusto namin tulungan, kung meron tayong Department of OFW sa Pilipinas, hindi na tatagal. Hindi na kung saan sila pupunta yung mga kamag-anak nila. Isang departamento na lang kausap nila at isang departamento na rin ang kausap nung nandito na tumutulong dyan sa mga distress. Kasi ang mga nangyayari, dahil di ba wala yung mga may labor nasa ibang lugar, yung OWA nasa ibang lugar, yung OMWA hindi ko alam kung nasa lugar, parang ganon. Eh kung parang gawin natin yung katulad ng gusto ni Presidente Duterte na magkaroon ng one-stop shop sa isang building na lahat ng kakailanganin ng kamag-anak niya na para ayusin at para hinga ng tulong, nandun lang sa isang lugar. Yun po ang isa sa mga naano ko. Ang isa po narinig kong... Yes po. Joey, Yes, Karen. ang problema po dyan sa atin, lalong-lalo sa embassy po natin, ay itong aksyon po. Kulang po tayo sa aksyon. Napakarami po nating mga batas, pero kulang po tayo sa aksyon. Kamukha yan, kulang din po tayo sa mga manpower di sa ating embassy. Kaya hindi po natutugunan ang mga problema ng OFWs na may mga distress. As of now, kamukha po kahapon, may nilingap po kami 5 months na hindi nasahod. Ang sabi sa atin dito sa government, 3 months lang o 2 months na walang sahod, pwede ka nang magreklamo sa labor. Eh wala rin eh. So ano po gagawin natin sa ganun? Ano po yung rekomendasyon nyo? Yun nga po ang tanong ko kung paano gagawin. Kasi yung pong sitwasyon namin dito, kamukha kahapon, may lumapit sa amin. Nilingat namin. So privately, hindi naman kami makagawa ng para sa opisyal na trabaho ng government. Ang magawa lang namin, tumulong. Okay. So, ang pinaka dyan ay ang government sana gumawa din ng hakbang. Ang sinabi nyo kanina is kulang kasi tayo ng personnel. Yun ba yun? Parang ganun po. Kasi Isa na po yun sa factor. Sabi yan ni Kajoy, hindi natin alam kung nasaan sila. Ngayon, kung meron tayong, sabi nga, yung one-stop shop na yun ang tututok sa mga distress natin na sinasabing bagong bayani. Tapos hindi naman bayani dahil binabalasubos nga yung wording Kajoy. May tanong po ako. Hindi ko po alam, hindi to sigurado pero narinig ko lang na parang narinig ko po na ang isang parang medyo pumipreno dahilan sa yung parang kung nagtayo tayo ng Department of OFW, ano ba magiging polisiya na ba natin yan na talaga magpapadala tayo ng OFW sa labas? Is it going to magiging permanente na ho ba yan? Ano po sa palagay nyo? Hindi man dapat na maging permanente ang OFW. Pag wala nang nag-abroad na Pilipino para
magtrabaho para sa kanyang pamilya, siguro pwede nang alisin yan. Pero sa ngayon is million po na gawa po ng OFW ang Pilipinas, lumalabas. ng bansa natin, ay ginagawa na po kalakal ang manpower natin. Okay. Kalakal na po yung mga professional natin. Bakit po ang sahod ng mga director sa government natin ay napakalaki? Bakit hindi po sahuran na maayos sa mga nurses? Kayo po, Miss Sarah, Miss Grace, ano po ang masasabi nyo? Like SSS, pinapasweldo po sila ng mga taong bayan. Napakalaki ng sweldo, milyones. Anong trabaho nila? Nakaupo lang. Mga nurses, frontliners natin, nandyan. Kaya kinakalakal po sila dahil wala po maayos na sahod ng mga workers natin. Hindi mo naman masabing workers yung mga nasa directors. Consultants lang sila eh. Sino ba workers? So ang ano nyo, so naririnig ko po sa inyo at this stage is of course no, yung marami tayong nakikitang area na pwedeng ma-improve. Pero ang sinasabi ninyo, isang malaking bagay yung Department of OFW. Ngayon, isa po yung pero yung Department of OFW, basically it will be based in the Philippines, tapos mag-a-assist lang, ang major trabaho po niya is, sa naririnig ko sa inyo, is tulong sa mga distressed workers. Tama? Matulungan lang po sila na mapadali. Kabukhang yan, may mga 3 taon, 2 taon bago makauwi. Isa po sila kumukuha ng kanilang daily needs sa tulong ng mga private rito. Kabayan. Sige po. Sino yung salita? Hey, ako yun. Si Karuben nandito. Karuben, si Ernie. Si Karuben ang president ng OFW sa sa Philippines. Siya ang nasa Philippines. Si Ruben, nandiyan siya? Cortez, Ilocano yan. So, kumusta kaya po? So, pares kayo. Kindly unmute yung mic, Caroben, para madinig ka. Hindi ka ba? Ayan. Ano yan? Ayan. Dinig na ka, Joey? Yes, dinig na. Ka Ernie, Sir Abelia. Okay na po. Nasa talon. Bakit talon tata? Wen. Galing sa Saudi yan. Okay. Sige po, ano po naman ano po may dadagdag nyo sa kung paano po natin matulungan, ma-assist yung mga OFWs natin. Sa experience po ninyo. Get what I spent 11 years sa Saudi Arabia. Opo. At I was lucky na medyo yung kumpanya namin kasama ko si Ed Solar ay medyo maayos. So we were lucky also, and it was an eye-opener nung nasa Saudi kami na talagang marami tayong kababayan na nagsasuffer. So the times that I was there, up to 1991 ako right after the Gulf War. Pero prior to that, ang Filipino ang Filipinong OFW ay kilalang construction worker or domestic helper. So yun po yung kwan. Pero I believe nag-evolve yan during the years na dahil marami ng professionals nagpupunta sa ating hindi lang sa Saudi but Middle East. Ngayon I'm trying to relate ngayon
kung ano yung itong OFW which the government called the new heroes. Mm. Mm. Anong nagtutulong ng grupong to ng OFW sa ating bansa, sa ating gobyerno? Mm. I think yung dollar remittances which now amounts to $20 billion a month. I may be wrong. Medyo hindi ko na natututunan yung economic side ng OFW. Alam ko po something like 12 billion a year. Yeah, 12 a year. So during there was a time na medyo distressed economically ang ating bansa. Opo. Ang nag-float nito ay yung dollar remittances from our OFWs. Tama So po. malaking tulong. We call them our new heroes. Opo. But I think the government ay hindi po nagbibigay ng tamang recognition sa tinatawag na hero. So let me just try to cite several examples. Na up to now, I think marami sa ating mga kabayan na napapabayaan. Because the way na ang ating mga kabayan ay ang employed most of our kabayan are employed sa Saudi Arabia and other Middle East countries. Mhm. The moment na pagdating mo doon yung passport mo hawak na ng employer. Parang you don't have that much freedom na ine-enjoy ng ibang employees sa ibang bansa. So hindi ka masyadong makakagalaw. In a way siguro ang isang advantage doon parang matino ka. Dahil kulang ka ng freedom. So May tanong po ako. hello. May tanong po sana ako. Bakit po Go ahead. ginagawa? Bakit po saan po nagsimula yung ganung practice na yan? Yung iba Ay, hindi mula po- naman. Mula po nung una sa Saudi Arabia, pagdating mo, hawak ng employer yung passport mo. Kahit na I don't know kung ganun pa rin ang situation ngayon. Ka-Ed, Joey. Ka Ruben, sa ngayon, Hawak na. hawak na ng mga tao yung kanilang mga passport. Katulad ko, Okay. dati nasa employer ko, pero pinapili kami kung hahawakan namin o i-keep safe pa rin sa kanila. So I choose na i-keep safe pa rin sa kanila kasi hindi natin alam dito pag sa bahay mo yan nilagay, malooban ka o masunugan ka. So kasama yung passport ng masunog o wala pa. So mostly nasa tao na ang kanilang passport. So Okay. yan ang isang malaking pagbabago mula nung 1987. Even for Joey? Even for normal average employees? Sa mga skilled workers at mga professional po binibigay. Pero pag ang mga domestic helper, yung mga driver, hawak po ng kanilang employer yan. Kaya parang hawak sila sa leeg ng kanilang employer. And I think the majority of our Filipinos in Arabia are still on that category. Yung medyo, sabi ko kanina, you are very lucky na you've been there for so long, you are professionals, na iba yung category ninyo, na andyan yung respeto, Ayun nga po. takot ng employers. So kaya ang tanong ko kanina, guess I have been away for so long sa Saudi Arabia. How about the average Filipino worker? Average talaga hawak pa rin ng kanilang employer. Okay. So ang po nyo, pino-point out nyo ka Ruben, ay yung dollar limit, yan yung advantages nung ano. Pero sa experience po niyo, mga umuwi siguro ng mga workers, ano po yung nakikita ninyong pangangailangan ng mga umuwi ng mga workers? Okay. Ito po yung yung
yung status ng pagpapadala ng OFW workers of termed new heroes sa Saudi Arabia during the years, kagaya kina Ka-Ed, kina Ka-Joey, they've been there, maganda ng ano sa buhay, and a lot of yung mga siguro mga naka 10 years na sa Saudi Arabia, they have earned some money to possibly start a new or business sa ating bansa. Ito po na-experience ko nung unang dumating ako sa Pilipinas na may kunting ipon, but you wanted to start ng bagong buhay sa Pilipinas. Doon po nag-umpisa yung isang malaking challenge na I think that's where a group can come in to help those OFWs. Ang isa po rito is ang OFW cannot be gainfully employed pagdating sa Pilipinas. Tama. Dahil ang employer ay kung ang nakitang OFW ka, mataas ang expectation sa sweldo nito. So normally sa listahan hindi kami masyadong binibigyan ng priority when it comes to local employment sa Pilipinas. So the other option of an OFW is to go into business. Unfortunately po yung mga umuwing ganon, you can say 75 to 80% nag-fail sa negosyo on their first, second, or third year. So ito ang nakikita natin na magandang may tutulong natin sa mga dahil may pera sila, pero they don't know what to do. So medyo nung earlier years po ng OFWs ay yung group namin po ay medyo we were lucky dahil ang UWA at that time ay meron silang programa na reintegration program. Correct. Na pag magbabakasyon ka for 1 month sa Pilipinas noon, you can join that program ng UWA libre. So as I said, I was lucky to be a part of that group ng ino-offer pa ng UWA at that time. So tuwing nagbabakasyon ako sa Pilipinas, dati nasa Pilipinas ako ngayon, uma-attend ako, I spend 2 weeks of my vacation attending yung mga short courses na pagbalik po sa Pilipinas, ano mga pwede mong gawin? Nakatulong ho ba yun? Hello? Nakatulong ho ba yun? Malaking Yung tulong po. support system. Napakalaking tulong. And I don't Ano think... po yung for example? Yung una pong is, pagbalik po sa Pilipinas, what do you expect? Yung expectations muna. You cannot begin fully employed anymore dahil kung ang sweldo mo sa Saudi noon ay ito, walang tatanggap sa iyo na employer sa Pilipinas. At ang sa employee side naman, hindi ka magtatagal, alit naman sweldo ko rito. So the direction would be magnegosyo tayo, kahit small business lang. So ngayon, ito yung mga posibleng negosyo na pwede niyong puntahan. Then they emphasize ano yung skill mo. Ano yung kaya mong gawin. So dapat doon ka magnegosyo. And then ang susunod po doon ay tuturuan tayo ng konting yung pag-set up ng negosyo, DTI or Securities and Exchange Commission, dapat kumuha ng business permits. Mga ganun po, up to basic bookkeeping, the basic business squad. And I think ito yung kailangan ng ating mga fellow OFWs. Marami tayong in the later part of marami akong kakilala, umuwi, nagdenegosyo, in a year's time, 2 years time, walang nag-guide ubos na naman yung kinita, balik Saudi na naman. Or balik Middle East. So I believe yung kailangan ng guidance ng ating mga OFWs na sana
kahit hindi sa Pilipinas, Saudi pa lang, kung may mga embassies tayo doon, baka pwedeng mag-arrange na ng mga training. Ganun. So that will be a big part sa isang grupo na wherein we can help our new heroes. Reintegration program. Actually, napag-usapan po natin, in fact, ano po sana ito? This is part of my advocacy ko po yung reintegration. Kasi po, Okay. nung nasa DFA pa po ako, meron po kami tinatawag na virtual town hall meeting na every week yan, umiikot kami all over the world by Zoom lang, by meetings. Tsaka nakikinig po kami. And one of the things talaga na lumilitaw, yung binanggit nyo na problema sa reintegration. Na-discuss po namin din ng konti ito kanina ni Kaed. Tuwan-tuwa nga ako. Meron din siyang take. He had a different take on it. Pero tama po. Meron po kami pinopropose kasi dito. May pinagsimula na po namin. We're creating a media app, a mobile application app na kunyari nagpaplano na silang umuwi, no? Mag-sign up na sila, mag-register na sila. Tapos kukunin natin yung kanilang mga yung kanilang personal data, mga personal skills nila. Tapos pwede natin sila ilagay sa isang data bank. Apparently ito rin yung idea ni na Brother Ed Solar, no? Na yung OFW bank pala yung kanila pala, basta actually data bank, no? Pero tama kayo na kung nung isang gabi may nakausap po may nakausap kaming OFW doon po sa Northern Luzon. Tiga saan yun? Janwin, saan yun? Sa banda yun? Sa Northern, But anyway, sabi niya, yung binanggit nyo, sabi niya, pagbalik ko namin dito, we're too old to be employed. Too old, and then masyado na mataas yung sweldo nila, kaya hirap sila. Sabi ko, ang plano natin para sa inyo, hindi na kayo, kaya meron tayong reintegration program. We would like to enhance the reintegration program so that hindi ang plano nyo na maghanap ng empleyo. Hindi na kayo maging empleyo, kundi this time, we gather your skills. We try to, maybe with like-minded, like-skilled na mga OFW, para hindi na kayo mag-i-empleyo, kundi kayo na yung magbebenta ng services ninyo. You begin to offer your services. Kaya na siyempre, we also have to find the right partners, right banks. Like for example, pero pwede na kahit na pwedeng mapag-usapan yan even with commercial banks. Like for example, boat building is one very big business actually. Boat building kasi sa Cebu malakas yan pero I think also I'm not sure, but also I think in Subic meron yata rin. Pero so ito po yung isang mga plano natin na I agree with you totally na yung reintegration program is very very necessary. Kailangan po ma-enhance at kailangan po mapaigtingan. Yes po. Thank you. Salamat po, Karuben. Sir Ernie, may idagdag na ako. Sige po. Sige, Joy. Katulad ngayon, I belong to one group. At the same time, programa din po ng WOW yung ma-educate ang mga OFWs regarding financial literacy. Tama po. So yan po ang aming ginagawa ngayon sa programa namin under IMG Group. We assist OFWs na gustong ma-build up ang kanilang solid financial foundation. Tama po. Kasi kung malaki man ang sahod mo at hindi ka marunong mag-manage ng finances mo, ay saglit lang po ito dilipad na sa ibang sa kung saan man mapunta, magastos mo, o ma-scam ka or whatever. So yan po ang para sa akin ang importanteng magawa ng government, ma-assist ang mga OFWs on how to manage their finances. Magkaroon ng
financial education para at least habang nandito sa Saudi Arabia, they can protect their hard-earned money at mailagay sa tamang investment na pag umuwi sila sa Pilipinas, yung investment nila na pang long term ay magiging passive income nila pag retire nila Oh, na makakatulong at hindi naaasa sa mga anak at mga kamag-anak na pag nagkasakit, hihingi ng ayuda, pipila sa PCSO para makahingi ng pera para sa kanilang pagpapagamot. Karamihan sa mga OFWs umuwi, may savings pero it's not enough kasi nga they do not know the correct financial information. Kaya yan ang aming ina-advocate ngayon sa IMG. We teach and assist OFWs and Filipinos para magkaroon sila ng kaalaman paano i-manage ang kanilang pera. Kasi we are OFWs kami and we are the one earning money. So we must be the one to save our money. We will be the one to make it grow or accumulate the money. And we shall be the one also to protect our money. Para pag-uwi sa Pilipinas, hindi ka man mag-business o hindi ka man pumasok sa ibang trabaho. Kasi usually, pag-uwi ng mga OFW, napalaki nila, napag-aral nila ang kanilang mga anak at may magagandang trabaho, for sure, magkakaroon na yan sariling pamilya. So, hindi po dapat na magdepende ang isang retirees katulad ko sa aking mga anak. At least dito pa lang, nasa Saudi Arabia or kung saan mang Middle East country, at least nag-umpisa na siya na mag-ipon para sa kanyang healthcare. Magkaroon siya ng sariling life insurance at matutunan, malaman niya kung ano ang tamang pamamaraan sa pag-invest ng kanyang pera. So yan po ang ginagawa namin ngayon. May tanong po ako, dalawang tanong po ako. Yes po, Ano sir. po yung ING? Ano po yung ING? IMG po, yan po yung sinalihan ko na International Marketing Group na nasa Pilipinas, na nasa Makati, sa Chino Roses, yan po ang main office namin. Del Rosario. At ito ay ang aming ginagawa is to assist and educate Filipinos who wants to have financial independence and interested to build their own solid financial foundation. Kasi pag wala kang solid financial foundation, ay konting problema or emergency o kung anumang catastrophe ang ano mo sa buhay mo, makaharap mo sa buhay mo, saglit lang bagsak ka kagad. So it's just like building a house na kailangan strong foundation. Ano po siya? Parang investment company? Parang gano'n? Financial industries po siya na nag-a-assist, nag-educate sa mga OFWs. Okay. Ito. Ano naman po yung mga suggestion ng mga investment products, for example? Saan kayo naglalagay? Usually, katulad ng natutunan ko sa kanila, ang mga OFWs o mga Pilipinos, dapat unang-unang investment na dapat nilang gawin is yung sa kanilang personal health care, long term. Kasi dito sa Saudi Arabia, we have short-term health care provided by our company. Pero once you stop working and you go home to the Philippines, hindi ka nakasakop ng short-term healthcare na yan. Ang madadala mo na lang yung card as your souvenir. Pero dapat pag uwi mo, bago ka mag-retire o bago ka for good sa dito pa lang, inuumpisa na yon. Kasi okay, mayroong PhilHealth. Pero sa dami ng populasyon natin, hindi sapat yung maibibigay ng PhilHealth sa mga OFWs. Bayad kami ng bayad ng PhilHealth, pero pag kami na nangailangan sa pamilya namin sa Pilipinas,
ang hirap sa PhilHealth. Kaya yun nga ang sinasuggest namin sa mga OFWs, matuto ng financial literacy, matuto kung paano mag-invest sa kanilang long-term healthcare para pag-uwi sa Pilipinas, magkasakit man sila, at least mayroong perang magagamit sa kanilang pagpapagamot. Hindi yung uuwi ka, nagkasakit, wala kang gaanong ipon para mapagamot ka sa iyong karamdaman, pipila ka sa PCSO na nagpakahaba-haba para makahingi ka ng ayuda. So yun po ang isa sa mga project ng program ng WOW Foundation. Nakipag-affiliate kami sa IMG para maturuan, magkaroon ng financial literacy, ma-educate ang mga Pilipino, lalo-lalo na OFWs Okay. to Marami-rami na po. Yeah. Thank you. Malalim-lalim na rin po yung na-share natin. Una, so magmula pa kanina, napag-uusapan na natin yung suggestion ninyo na yung Department of OFW para sa tulong sa mga lalo na sa mga distressed yes na po. mga ganon. Pangalawa, yung recognition, yung maraming napapabayaan, kasama na rin siguro doon sila sa Department of OFWs, no? Pero tapos meron din po kayong pinag-uusapan yung protection po talaga ng mga protection ng mga workers. Tapos isa yung reintegration program, tsaka po itong financial literacy. Ano pa po kaya ang pwede natin magawa para sa inyo? What would it help? Yes, Yeah. brother. Charlie, we're working right now dahil ang negosyong na-put up po natin after coming from Saudi Arabia is a cable TV and internet business. So mula nung and we are in the information technology side. Ngayon po we have built up a platform na ilalaunch namin tong December 1. And ito pwedeng in line with yung pinaplano yung mag-create ng database. So yung ginawa po ng company namin is a platform wherein an information na pwedeng i-create dito, yung content na pwedeng i-create dito sa Pilipinas for OFWs ay pwedeng i-rebroadcast namin kahit saang parte ng mundo. Basta't may internet ka lang. Okay. So it's a working model. Ini-stress test lang namin ngayon. Nung fight ni Pacquiao against itong huling laban niya na natalo siya, we tested it with a few hundred friends and fellow OFWs globally. It was working properly. So ini-stress test lang namin. So what do we need to with this platform that we can offer to our group? What can be done is merong isang grupo sa atin sa Pilipinas, a group of OFWs with government agencies, with related government agencies siguro, to come up with contents specifically for OFWs. What's the rights? Sino sila? Ano yung pwede lang puntahan? Isang specific channel for OFWs. Na can reach our OFWs sa Middle East, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Israel. Yeah, we tested sa Australia, even we tested this in Australia and America, and it was medyo maganda yung performance ng sistema. Kaya Ernie, This was discussed with a few weeks ago with our WOW directors na this could enhance our membership groups na sumali for them to know what's happening in at what's their rights, kung ano yung information na kailangan nila,
at kung anong kailangan lang, it will be a two-way type of a platform na ano na Effective pa rin ho ba ang, I'm sorry, effective pa rin ho ba ang, TV, especially for example, in Saudi, may access ba sa TV ang mga for example, Filipino channel, may access ba yung mga workers dyan? Meron pa rin. ito po through the platform that we Internet. have built up is Internet. is through your gadget, through your cell phone, hindi yung TV. Okay. Application. All right. Okay. Through your gadget, cell phones, laptops, ito. Right. So, Ito yung pinag-uusapan namin na mobile data, yung application. Application. Na you might be able to work together regarding that. Right. Kaed, ano yung sasabihin niyo? May tinawag niyo ako kanina. Meron ka ng minister sa communication, si Carben. Hindi pa nakakasigil yan sa government. Hindi pa nyo binabayaran. 200 million ba? kami po yung yung grupo ng tumulong sa gobyerno sa kanilang free wifi program na nag-start pa ng 2017. Tapos, ano nangyari? Sakit pa rin ng ulo at bulsa po. Wala po nakakonekta. Hindi binayaran. Hindi nabayaran. Nakausap niyo si nakausap niyo si DICT? Yung latest ngayon, si Secretary Greg Honasan, yung grupo niya. Okay, before. Sige, Yeah. may nagtataas na kami si Karen eh. Pero Ang gusto ko lang po malaman kung ano ang may tutulong ng ating government tungkol dito sa mga hindi nakakatanggap ng sahod nila for say 3 months, 5 months, ang iba po inaabot ng taon. Ngayon po, ano po maitutulong ng ating government tungkol dyan? Kasi matagal na po problema ito. Sinasabi dito, pwede ka nang lumipat sa ibang sponsor pag 3 months ay hindi ka pa nakatanggap ng sahod. Ang problema, hindi na ang pinapayagan ng sponsor. So ano po ang maitutulong ng government natin? Ang masasabi ko po dyan na kailangan natin ng partnership. Meron tayong, ang pinoprovide po kasi natin, for example, yung OLA, yung legal assistance, isa yan. Pero katulad ng sinabi nyo, kulang ng personnel, kulang lahat. Pero meron po namang panimula. Ang tanong lang po siguro sa atin dyan is, like for example, if we have your partnership, ang ano ko po kasi, what we're trying to advocate is this. Magkaroon po tayo ng partnership. Usually kasi, ang nag-uusap lang talaga, gobyerno tsaka negosyo, big business. Kung sila lang yung nagpaplano, katulad ng sinabi niya kanina, nagiging pangangalakal na nga ang OF, hindi ba? So, dahil ganun ang nangyayari, kaya po ang ano po natin, ang isa nating position is this, that kailangan po hindi lang gobyerno tsaka big business, kailangan din po ng civil society. And civil society, ang pinag-uusapan po natin civil society, meron po kasing local, barangay, municipal, city, tsaka regional. Ngayon po, in fact, may dagdag ako even as we speak, habang nag-uusap tayo, nakikita ko dapat meron din tayong global civil society. Kasi meron kayong grupo dyan. So pwede po kayo mag-advocate. I would say, I suggest, na as you organize yourselves, meron din pa tayong i-device. May plataforma rin po tayong itatayo just para makinig na, di ba the president wanted yung mga anong tawag nito, yung mga 888, yung mga tawag. Pero more than that po siguro, we really need something like a more official relationship para po hindi lang basta on occasion, parang ad hoc lang yung ating ginagawa. Kundi po talagang sustained support. Katulad yan, sabi niyo matagal ng problema talaga. Matagal na talagang problema yan. So kailangan po alamin, pero we have to, let's say, we have to, kailangan mag-ano tayo, we have to invest in yung mga legal assistance, yung mga legal assistance na gano'n. Pero kailangan po talaga ng participation ninyo. Hindi lang gobyerno,
Hindi lang big business, kundi po civil society. Mga taong katulad nyo, katulad sa WOW, katulad sa yung iba-ibang grupo dyan. We need your participation. So I would suggest, Meron ano- akong comment dyan kay Ernie. sige po. Ang ano po dyan, sorry Ed, sandali. Sige. Ang ano po dyan sa mga private organization, nandiyan po ang tulong na pinapaabot natin sa mga ganyang klase ng mga workers natin na hindi nakakatanggap. Tumutulong at tumutulong po ang mga kababayan natin. Ang problema po talaga, paano po solusyonan yung hindi nakasahod ng mga, hindi sila pinapasahod ng company? In which case, kaya nga, I'm sure may solution yan. Okay? I'm sure there is a solution. Ang Pero solusyon po niya, sir, nasa government natin, kung gaano kalakas ang government natin para correct. magpag-dialogo dito sa government. Correct. Ngayon, ang sinasabi ko, pag andyan ang civil society, you can add pressure on the government, let's say on the embassy. You can put pressure. Yun po sinasabi ko. You can actually... Ginagawa yan. Sana po, kung meron po tayong bagong ano dyan tungkol sa government. Okay. Napakatagal na po niyan, sir. Ayan yung Kaya comment. Ano nangyayari? Until now, pinapractice pa rin ng mga employers dito. Well, in which As I case... said a while ago, ang sabi ko nga, yung isang grupo, siguro nasa 80 Filipinos ang naroon. Nakatanggap sila for the first 3 months, maganda po ang kanilang pasahod. Nangako sila sa kanilang family. Huwag kayong mag-alala, ayusin natin education ng mga bata. Then, after such time, 5 buwan po sila na walang sahod, anong gagawin sa family? Okay. In which case nga, balikan nga Alam po, natin. nakuha ninyo, ibig ko sabihin na ang problema doon sa pamilya namin. Hindi po rito. So what are you trying to tell me now? Yun nga po, paano gagawin natin, paano gagawin ng government para maiwasan ang ganito? Obviously, meron kayong sagot. Magkaroon ng bading ano. Kay Ernie, may Yes, po. yung sinasabi mo kanina na partnership kasi ano, yung yung sinasabi ni Rene kanina, ang aming experience diyan. Actually, ayan, itong aming organization may gustong tumulong, di ba? Saan namin ilalapit yung tulong? Ayun para sa sa Philippines, may mga gustong, kasi foundation kami, may gustong tumulong, no. Dahil sa foundation, tatapatin kita, sa Malacanang pa lang, walang gagalaw kasi foundation eh. Walang ganun eh. Wala silang makukuha eh. So, yung tulong hindi maibigay dahil kasi foundation. Tama mo yan? Opo, naintindihan ko. Naintindihan ko. Yun ang problema. And marami kaming ganyang kaya yung partnership paano natin iguguan yun parang pwede natin gawin yan. We can devote another time just for that, no? Ang sinasabi ko po ng partnership, much appreciated. Tumutulong kayo, meron kayong financial assistance, gano'n. Meron kayong tulong, fine. Pero ang pinag-uusapan ko po dito sa partnership na to, hindi lang po siya yung ayuda. Kundi po, hindi lang siya ayuda. Ang kailangan po talaga natin, para siyang tinatawag yan non-state actor. Para tayong tigapagmasid, tayo yung civil society becomes para siyang police. Para siyang police, tinitingnan ano ba nangyayari dito. At pag walang nangyayari diyan, pwede niya i-call ang attention. He can add pressure. He can add pwede siya mag-verbalize. Pero i-verbalize yung para hindi lang po basta't ayuda, kundi talagang para ma-balance po yung power. Kasi ang power ngayon nandito lang sa gobyerno tsaka po sa negosyo. Ngayon sinasabi natin, pwede ding ma-rebalance ang power when we had civil society. So, yun po gusto natin. Ang sinasabi ko po, pwedeng
paigtingin ang power ng civil society. Pwede po kayo magkaroon ng kapangyarihan if you learn how to organize yourselves, if you learn how to become more systematic. Yun po. And Yeah. that's what we want to happen. So, kailangan- Yes, brother. Ano Okay. po? Hindi, dapat Brother mayroon Rene. mayroon talagang link, no? Opo. Kaya nga, pero yan sinasabi ko. Dito sa yun ang plano natin gawin, meron talaga tayong ganito. Meron tayong usapan. Kasali talaga ang civil society. Yung tinatawag na non-state actors. Nag-ano kayo, kumikilos, pero hindi kayo gobyerno. Hindi rin kayo big business. Ano lang kayo, private citizens, pero organized. Yun po. At tapos yung advocacy ninyo, pwede yung marami. It can become environment, it can become education, it can become agriculture, it can become OFW protection. Depende sa inyong advocacy. Yun po. Actually, boss, ang daming ano yan dito. Ang dami Ano po? Ang daming yan dito. Pero Ang problema po engage pa kayo? talaga, Opo. marami na po talaga dito mga ganyan organizations ma-recognize? na tumutulong. Ang problema po talaga natin, kami bilang OFW din, contract workers na hindi naman kami pwede, wala kaming legality na makipag-usap sa government para itong mga company na hindi nagpapasahod ay mapwersa namin. Okay. Ang sagot ko So, po dyan, dapat ang government natin ang gumawa ng paraan. tama kayo. Kaya nga sinasabi ko, yung organisasyon niyo, hindi niyo ipipressure ang Kingdom of Saudi Arabia. Ang ipipressure niyo yung embassy. embassy. Sana magaling, sana ganyan, sana kagaling mga embassy natin. Well, pag gumibap kayo, wala talaga mangyayari. Pero ang sinasabi ko, we have to start Sir, somewhere. 35 years na ako sa Saudi Arabia, ang embassy natin hindi nagbago. Sir, pwede naman nating kausapin. Kaya nga nandito tayo di ba? Kaya nandito tayo, we're offering ourselves. Sinasabi ko, ang sinasabi, sa tinagal-tagal, I suppose we've tried just about every solution, pero sinasabi ko, it is now time to, sabi niyo marami kayong organisasyon dyan, ba't di natin i-organize talaga para ang kausapin niyo will be the embassy. Sila ang embassy will be the one to pressure anong tawag niyan? Dapat po ang government diyan natin, ang foreign affairs, ang pumirsa dito sa embassy natin na makipagtulungan ng maayos. Wala wala. Nada. Sir, tama kayo. Ang sinasabi ko, para marinig, para malaman, you have to add pressure. Brother Tawanan Joey. ko lang po kayo. Ano po? Dagdagan ko lang po yun. Okay. Karene, dagdagan ko yung punto mo. So sa dami ng mga organisasyon dito sa Saudi Arabia, may kanya-kanya silang priority. Correct. May kanya-kanya silang advocacy. Kaso ang problema, minsan, yung advocacy namin, advocacy nila, hindi nagkakatugma. Nagkakaroon ng payabangan ba, pataasan ng para sila ang ma-recognize sa embassy. Actually, sa tagal ko na rito, 31 years, pag sa embassy, pina-recognize mo yung organization, ang hindi naman sa pagsira sa kanila, ito lang nakikita ko, observation ko. Pag malapit ka sa kanila, ikaw ang kanilang inuuna. Yung hindi malapit sa kanila, itsapuera muna. Nakasan din. Oo yan, sir. Sa tagal ko na rito. Joey, kaya nga, ibabalik ko ulit sa Pilipinas ang problema ng embassy. Ayun po ang katotohanan. Paano po yun? Walang pagkakaisa, walang unity ang OFWs dito kasi kanya-kanya organisasyon, kanya-kanya advocacy. Wala pong ngipin ang ating foreign affairs tungkol sa Wala mga ganyang Wala pong alin? walang ngipin. Sige lang.
Well, in which case, yung nga sinasabi natin, bigyan nga natin ng ngipin ngayon. Yan, okay. Yan, bigyan ng ipin. Oh, yan, yun. Ay lagyan ng ngipin, huwag ng pustiso para hindi matanggal. Sa edad po natin, baka... Oo nga. Kasi po kami mismo, first hand, nararanasan po namin. I'm sure, totoo yan. Totoo. Hindi ko naman tinatanggal sa inyo yan. Nararanasan niyo yan. Kaya nga, ino-offer natin to. Kasi nakita ko, Okay. Isang example na po. Kamukha nitong isang company, meron silang 80 Filipinos. Ang sinabi ko nga kanila, unang first 3-5 months nila, napakaganda na ganun. Kaya nangako sila sa pamilya nila. Ngayon, itong last 5 months, hindi sila nakakasahod, boss. Ano gagawin nila sa pamilya nila? kaya Yan nga ang tanong sinasabi. ko. So anong sinasabi niyo? Paano naman so anong klase, may sagot ba kayo doon? Nagreklamo na po sila sa embassy, sa OWA. O kaya, So anong gagawin? Dahil ayaw pa sila pasahurin ng company. Mayroon bang maitutulong ang ating department doon sa Pilipinas? Sa pamilya ko kunyari, sa pamilya ng isang, let's say, mga 80 Pilipinos na walang sahod for 5 months. Nagbabayad kami ng aming mga dues para sa insurance whatsoever. Pero saan napupunta? Hindi namin alam. Okay. Well, like I said, Pag pamilya may kailangan sa government, wala. Sabi nga kay Joey kanina, pag kami nangangailangan, nasaan sila? in which case, ang sinasabi ko po, go ahead, Ed, may sagot kayo. Pa natin ka, Ernie, kasi. Kami kasi nandun sa, nakikita namin, ako 34 years old na nandito sa Saudi Arabia. Actually, ang aking experience sa embassy, ayan, alam nila. And wala natulong sa akin yan. Kaya ang ginawa ko, ako lang gumawa, naging kalaban ko pa nga si Espaldon eh. Di ba? Tayo ako ng school dito eh. Gusto niya, tawag nito. I witness, I stand for Ed. Totoo yan. Naging kalaban ko pa si Espaldon dito. Matayo yung eskwelahan para sa mga Pilipino, di ba? Saka sa And mas mabuti pa yung mga local, tumulong sila, natulungan ako. Pero sa embassy walang ano eh. Yan ang Okay, well, thank you for pino-point out niyo na talagang kanya hirap. ang sinasabi ni Karen di ba kanina sabi ko yung advice ko kay tawag nito kay Pinoy nung yung last na message sa kanya na ang alagaan mo mayor sa kaya embassy yung ambassador mo kasi once na hindi mo nagawa yan, di ba? Itong ambassador walang ginagawa eh. Pag tignan mo rito, parang hari siya dito eh. Yun ang problema, di ba? That's exactly why po sinasabi ko na ang sinasabi ko that's where we bring in civil society. Kaya lalagyan mo Na ngayon pwede pangil. Kaya sabi mo, lalagyan natin ng pangil, okay? Ang ngipin. Correct. Opo. Kaya kasi kung walang nagsasalita, galing sa local level, galing for example there, walang then you can kasi siyempre mas malakas kung merong pressure na nanggagaling sa local mismo. Kung yung sabi niyo marami kayong organisasyon. What if you come up with a letter, formal letter, padala sa presidente? Ay, Marami nang dumating na Kaya ginawa na po namin yan, matagal na. Wala rin. Masubulat mismo kay President. Ang sinasabi ko po, ngayon, yan ang ino-offer namin. Kung hindi siya gumana dati, ang sinasabi ko, ang aming ating pangako, merong makikinig at merong mag-action. May makikinig at may action. Kaya Pero pala dapat, si Carben, no? Kailangan mo Ano ng communication, direct communication, hotline sa President. Tamang ganun. ang sinasabi ko,
kung merong manggagaling sa inyo, hindi lang basta galing sa amin, manggagaling dyan sa from the ground, from the local. Mm. Tapos yung kumbaga valid, hindi lang basta umaangal, yung mga valid. Tapos andyan kayo parang kumbaga civil society, civil action. Hindi lang po basta nandiyan kayo, kundi we are encouraging civil action. Yun po. Yung sinasabi ni Karen na kanina na dapat ay mayroong talagang nakaposisyon na anchor para tinitignan niya yung kasi siyempre paano magjo-join yan kailangan talaga yon no? So Ed, Ernie. Tinitingnan ko yung issues dahil ang isang naging problema nating Pilipino. Problema natin lahat eh. Pag lumaki na yung grupo, mag-umpisa nang magwawatak-watak ang Pilipino at kanya-kanya ng siraan. Unfortunately, ito po yung nature ng natin, na Pilipino. kahit sa bansa, no? Kahit saan bansa punta. When I was in Saudi, yung grupo namin, kukunti, 10, 10. Sa the same company with Kaed, we were very united. Pero nung titingnan mo yung ibang company na ang Pilipino ay 50, 100, kikita mo may grupo ng Ilocano diyan, grupo ng Bisaya, kung ano ng grupo, they are all Filipinos pero nag-aaway-away the term of Ka-Jewish nagyayabangan. So here's what I'm thinking, Ernie. With your vast experiences sa foreign affairs, yung sinasabi yung partnership, can we possibly, with your leadership, can we come up with strategies on how to attack this problem? Sayang eh. Lalo na ito sandang organization siguro na with thousands of members at ang problema nagkakawatak-watak. So kaya wala yung isang united front na na humaharap sa gobyerno. Strong United OFW group. Sa Saudi Arabia lang muna tayo, nahaharap sa gobyerno, kanya-kanya agenda eh. Ito, and to think na ang isang ang objective nila is to, I'm sure, to help fellow OFWs. Isang objective yan eh. Hindi naman sila magagawa ng objective na masama yung mga organizations na yun. Can I but po, right? Go ahead please. Tama yung sinasabi nyo. Ako, I was elected sa Overseas Filipino Congress. I was elected director din sa ibang mga organization. Iba-iba. Ang problema, I was very active in the community for a while. Pero walang pagkakaisa. Ang sabi nga ni Carvin, walang pagkakaisa. So what I did, nag-back out po ako sa community services. Nag-concentrate po ako sa grupo namin at tumutulong kami without any asking halala from the government. Tumutulong kami, pinapauwi po namin ang mga kaanib namin nang walang problema. Ang problema lang namin kung paano sila tutulungan ng government for their official document. Yun ang pinakamabigat na problema. So, babalik tayo doon sa gobyerno. Ang gobyerno ang may problema. Okay. Hindi po yung civil society dito, any group, walang problema. Ang problema po natin, Sir Abilia, yung government natin. Walang Okay. Karuben, tiga saan kayo? Ilocosur po, Bantay, Ilocosur. Ni sino? Ni Ruben? Ngam ni Rene? Ilonggo po, taga-Kapis. Amo man gani ka mamanwa. Ilonggo kang gani, sir. Amo gani. Taga Ilonggo. Taga Iloilo pero nag-migrate ako sa Santa Maria, Bulacan. Amo gidya, problema naton. Kay kita tikal kita nga tanan. So hindi kita mahiusa. So ang masinig ko sa imo nga
gani kita kay may gulang-gulang naman kita, pwede kita mag-reach out sa isa't isa. Amo man. Pwede subong gawin na yan at subukan natin. Dahil, sir, damo na mga personalities sa mga government na nagkato dito sa Saudi Arabia, why sila hindi sila makakonsentrate ng husto to gather all Filipinos kasi ang mga OFWs sa laki ng Saudi Arabia, saan-saan lupalop na Saudi Arabia, ang hirap magpunta o mag-travel sa isang lugar katulad sa Riyadh Embassy. Ang hirap Alam po. mo sinabi nyo kanina, tama yon. That's one of my first advocacy is to build a strong national identity. Kasi watak-watak talaga tayo. So kailangan po natin talaga maging isa. Ngayon, ang pagkakaisa talaga natin, hindi kita maihiusa kay lain-lain man ang aton nga lingwahe. So magkakaiba po talaga yung ating pananalita. So hindi tayo pwede yung normal. Hindi tayo normal na unity. Kailangan talaga yung mas mataas na unity. Yung baga, ang citizenship, ibase natin sa citizenship, ibase din natin sa yun sa citizenship, sa values, tsaka sa pagkamaka-Diyos. Naniniwala tayo ng Diyos, pwede natin ibase doon. Tama kayong lahat. Tama, lalo si Brother Rene kanina. Lagi sinasabi, tama, mali talaga ang ano. Kasi kahit na dyan, hindi ka mahikap sa ako na kay siling mo, katong aga-away ka mo din na ikaw na mag-withdraw. So, ang iupdan mo itong imong mga amigo. So it's a natural tendency talaga. Pero ang sinasabi ko po talaga, alam mo, pwede talaga tayo magkaisa. And it is a magic moment. At ino-offer ko po sa inyo talaga ngayon na pwede tayo magkaisa. Pwede tayong magka-unite at pwede natin gamitin lahat po ng ating mga kasamahan dyan, yung kasamahan natin, yung mga civil society. Ang sinasabi ko po, alam kong problema talaga yung civil society. But, hello ate, pero ang kailangan po natin is, ang kailangan po talaga natin na magkaisa tayo, and then that can happen. Okay, thank you very much. Tama po yan, sir. Okay. Ernie, Yes, sir. ay may tanong ko kanina kay Janwin halimbawa yung may mga policy ba ang ating guidelines ba ang Pwede pong, Ruben, pwede paki-mute muna. Yes, sir. Brother Kaed, sige po. COMELEC, mayroon pang guidelines ba? Para sa alin po? COMELEC, may tanong ko kanina, halimbawa kung yung magkakaroon ng promotion dito, di ba? Sa campaign, ano yung guidelines, no? We can get the guidelines as soon, sometime towards the end of the month po. Guidelines at saka material, no? Kasi tayo, hindi tayo yung nakikita ko kasi sa sa Philippines, lalo sa social media, no? Wala silang platform eh. Ang platform nila yung baho ng kalaban nila eh. So ito po. Propaganda. So if you want, basta basically, let me just give you a platform, no? Ano po talaga, ang sinasabi natin, we want, pag nabago ang Pilipino, mababago Pilipinas. Okay? Paano po tayo mababago? Number one po talaga, dapat patas ang lipunan. Patas. Ibig sabihin, hindi lang po siya basta para sa gobyerno, para sa negosyo, hindi lang po sa mga yung mga nasa kapangyarihan, kundi po para sa ordinaryo citizen. So in other words, this time po talaga pinapasali, gusto nating isali ang ordinaryong mamamayan. Paulit-ulit ko po sinasabi, alam mo, meron po tayong kapangyarihan pag nagkaisa tayo. We can change the Philippines. Dapat patas. Pangalawa, patas po yan. Tapos, dapat po maayos ang gobyerno. So, andyan, we'll still continue to address. Pero two things po yan, economic security tsaka national security. Yung economic security po will give attention, of course, to agriculture and agriculture. Yung sinasabi nyo, yung sa WOW, yung water, environment, yung we will attend to that. Yung national security naman, national security, internal at external. Internal, ito po yung mga kailangan po yung sa loob, there's law and order. Tsaka sa labas po, dapat antabayanan natin yung ating mga sovereign rights.
Hindi po yung sovereignty, kundi sovereign rights, sovereign economic rights. Alam nyo na po yun, pinag-uusapan natin South China Sea o kaya West Philippine Sea o kaya yung coastal natin, security rin po yan. When you talk about security, we must be able to prevent the coming in of drugs, and also ang patuloy-tuloy po dito building up of the new yung value system ng Pilipino. Yung bang we become united. Meron pa isang nangyayari dito ngayon na parang hindi ako sigurado. Yung bang tinuturuan nila yung mga tao na chismoso doon sa kanilang barangay na magchichismis kung sino may COVID o hindi. Parang hindi yata ako Di masyado- appropriate. bakit ba tayo nagiging why do we spy on one another, hindi ba? Let us become more united, support one another. Ganoon. Pangatlo po yung mapayapa, kailangan po dito yung education of out-of-school youth, tapos yung pagngangalaga. For example, yung reintegration ng OFW, kasama po yan dyan. So what I'm saying, we try to cover all the pero nagsisimula po yan sa tama po yung sinabi nyo ngayon. Ang sinabi ninyo is that hindi tayo buo, hindi tayo isa. We need to come together. Kailangan nga may isang bayan tayo dapat. Ang Ernie, is that yung Yes, tingnan natin ng bansa natin, ang yaman talaga natin, pagkain. Sobra. Pagkain. Kasi kung nakatingin tayo sa ibang produkto, ang produkto talaga Philippines, pagkain eh. Yan ang pagyamanin natin. Oo, yan yun. Yan lang ang direction. Alam mo, Libre tama ang naman kailangan eh. para pagbusog ang tao, pag lagi may pagkain, Oo. hindi nalilisen yan eh. Di ba? Ito. Pag may pagkain. Pati pangalawa, yung siyempre, yung assurance na yung education ng mga bata. Tsaka, alam nyo, ang sukat talaga, nalalaman Kasama naman na yan. natin. Ang kayamanan po, hindi ng pera. Hindi ng pera talaga. Pero kung if we're able to deliver educational services, health services, yung kumbaga libre talaga edukasyon ng mga bata, hindi ba? Charles, meron po akong proposal. Ganito. Meron po kasing 6,000 appointed na mga positions. Kung pwede po ngayon pa lang piliin na natin yung mga the best and the brightest na galing sa state college and university. Yung galing po sa public schools. Taka ito po yung ating tutukan at paigtingin para po sila po ang magiging yung mga values nila, ang tabayanan natin para sila rin po ang magiging leaders sa susunod natin ng mga gobyerno. So we want to do that. We want to make sure po na yung ating next generation maganda ang values, tsaka kasama po sila sa gobyerno, tsaka ang po talaga natin, katulad sa Singapore, pag pinili natin sila, mas maganda din ang sweldo nila para hindi naman sila matintalgit sa korupsyon. So hindi sila nadadala sa ganon. So anyway, yung po natin, very simple po ang pinopropose ko. One is that we become personally responsible. That Filipinos will become personally responsible. That we become united, magkaisa po tayo, magkaisa tayo sa ating pangarap, magkaisa tayo sa ating pananaw. At mangyayari po talaga, nakikita ko po, mangyayari po pag nabago tayo along that line, mababago rin po ang Pilipinas. Yun po, maraming salamat po. Amen. Oh. Okay. Sir, pahabol pala, sir. Yes, sir. Yes, sir. Isa pang napansin ko, simula nung ako'y nag-abroad, noong 1987, nawala yung nationalism. Ay, kaya nga gusto natin isole. Okay, babalik natin yan. Yan At pa, saka- pero we need your help. Hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng... Yes, we are here to help to Ah, bring back nationalism sa ating bansa. At saka po yung sa sinasabi niyong reintegration program, let us embed yung financial literacy. Opo po, walang problema dyan. Importante Kailangan po talaga yan. Kailangan po talaga yan. Nagsisimula sa piso, 2 piso yan, hindi ba? Yes. Opo. So yun po, ang ko is really, meron po akong, lahat naman tayo may pangarap, tama. We have a Filipino dream. Yung pong Filipino dream natin, alam niyo, napakasimple. I-explain ko po sa inyo. Alam po niyo, kung nasa syudad lang kayo, yung mga millennial, ewan ko yung mga millennial, pero yung mga millennial, Bagong term yan, sir, ha? From me, ha? Hindi yun, From us, wow.
Naghahanap sila ng ano. Sabihin, anong gusto mo? Anong pangarap mo? iPhone 13. iPhone 13. Pag nasa syudad ka, iPhone 13. Pero tanungin mo yung mga nasa probinsya, nasa bukid, yung nasa Talon, Adajay Talon. Tanungin mo kung anong gusto mo. Alam mo mga kinukwento na, sabi nung babae, Opo. ay ang pangarap ko lang po, makita ko uli si Kuya, makauwi sana siya ngayong Pasko. Yun. Napakasimple na ano ba naman yan? Napakasimple, sana makauwi. Hindi nga sila humingi ng pera, hindi nga sila hindi yan hiningi lang. Magkita-kita lang. Ang Pilipino po, iba ang kanyang values. Ang values ng Pilipino is relationship, paniwala, tiwala, magkaisa, mag-enjoy, makapag-Jollibee once in a while, maka-beach once in a while. Pero alam po nyo, napaka-rich po ng ating pagkatao. Huwag po sanang mawala yung ating pagka-Pilipino. Dahil yan po ang... You know why, bakit nandiyan kayo? You know why you're still there up to now? Kasi mahal na mahal kayo ng inyong host country. Wala pong pinuntahan ang Pilipino na hindi sila mahal ng host country. Pero pero kami naman na dito sa Pilipinas, feeling namin na pagkait kami ng inyong presensya. Kung pwede nga sana magsama-sama ulit tayo. Kaya lang nahandyan kayo ngayon. But come a time na kung magbiyahe man ang Pilipino, hindi dahil kailangan pumunta, kundi dahil gusto niya. So yun po ang desire natin. That the Filipino will become truly na maging matupad yung tawag at tadhana ng bayang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas. Amen. Yes. Ayun. Yes. Oo. Tama. Ayos. Opo. Ka-Ed, thank you very much for setting up this meeting po. Sige. Pag-uusap pa kami nila ka-Ernie. Marami pa kami pag-uusapan. Ay, oo. Susunod. Pwede po magtanong, Sa susunod. Mr. Abella. Yes po. Yes po. Ako po, retired OFW. Opo. 35 Asan years, kayo? 35 years din po ako sa Saudi Arabia. 15 years sa Riyadh, 15 years sa Al-Kubar, at 2 years sa Bahrain. Opo. Sama po kami ni Ed Solar nung nandiyan pa ako. Maganda po yung sinabi nyo eh. Magkaisa tayo, magkaroon tayo ng isang diwa, at talagang magkaroon tayo ng identity. Opo. Maganda po yung sinabi nyo eh. Ngayon tanong ko lang po, meron po kayong programa para yung makatulong po sa sinasabi nyo? Opo. Meron. Opo. Halimbawa, kung meron po kayong website na open sa mga lahat ng OFW na pwede kayong lapitan o organization, yun para ma-organize po natin yung Sige po. lahat ng organization. Yun lang tanong ko po, meron po ba kayong programa? May program. Yes po. Alam po nyo, may kukwento ako sa inyo, no? Meron, hindi ba, andiyan kayo sa Middle East, right? Hindi ba ang diyan sa malapit na kayo sa Europe, tama? Yeah. Hindi ba sa Europe, ang tawag nila, some of the happiest people, the most corruption-free, yung mga Scandinavian countries, tama? Yung Scandinavian countries, yung katulad ng Finland, kahit na Switzerland, nasasali kahit hindi siya Scandinavian. Pinag-aralan ko po yan kung bakit sila ganyan. Pinag-aralan ko po, binigyan ko po, at I discovered one thing. Na hindi malayo sa atin. Unang-una po, meron silang, nung nagsimula sila, meron talaga silang buhay na tiwala sa Diyos. Amen. Alam po niyo, napansin niyo yung kanilang mga bandera, mga may cross no? Napansin niyo yung Denmark ba yun, yung Scandinavia, Sweden. Lahat po sila, meron silang buhay. Pagsimula nila, meron po silang buhay na tiwala sa Diyos. Ngayon, hindi lang sila nagkaroon ng buhay na tiwala sa Diyos. Ang nangyari po, during that time, nung nag-industrial revolution, mahirap po ang Scandinavian countries dati. Kung sa aton pa pobre niya. Talagang mahirap talaga sila. Mahirap.
ngayon ang ginawa nila, meron pong ilang tao, mga isang pastor, isang magsasaka, isang teacher, nagsama-sama sila at sabi nila, alam po niyo yung meron tayong programa, yung continuous learning, lifetime learning ba yun? Lifetime learning. CPD, Continuous Program Development. Yun po, yun po. So meron silang ganyan. Ang binawa nila, pinasukan lang din nila ng konting values teaching. Hindi yung mga ethical, moral, yung bang paniwaan, yung trust, yung trust sa Diyos, yung trust sa isa't isa, yung merong, kung meron kang takot, no? Hindi, yung respect, takot sa Diyos, tsaka respeto sa isa't isa. Ginawa po nila ito all over Scandinavia. Meron silang 3 days, 3 weeks, yung iba, dati 6 months, pero meron po silang ongoing na para mga retreat, para mga sama-sama. Fellowship, na nagsama-sama sila at doon tinuturo yung mga values ng magiging makadiyos, makatao, makikapwa. So gano'n. So ito po, kumbaga, tapos meron, kumbaga kung may financial literacy, meron din spiritual literacy, meron din spiritual mentoring. Kumbaga may spiritual fathering. Talagang ano po. Yes, sir. So, saglit. So, so kung meron pong programang ganon, tsaka not only that, meron po tayong plano na for first 4 years ng mga kabataan, tinuturo talaga yung law abiding, yung being, pati isa pang po, ituturo natin ang Philippine history, ang tunay na Philippine history, na bago dumating ang mga banyaga, meron na tayong mga tribo at mga magkakasama at meron talaga tayong paniwala sa Diyos. Meron tayong buhay na paniwala sa Diyos. Nung dumating naman ang mga banyaga, nagdala din sila ng sarili-sariling gobyerno, pamaraan. Pero ituturo po natin na hindi po tayo laging alipin. There was a time when we fought for our independence. Pinaglaban po natin yan. June 12, 1898, nalibre po na, nagkaroon po tayong independence. Ninakaw lang po talaga sa atin yan. So kailangan maituro na yung hindi tayo tanga, hindi tayo basta sunod-sunuran lang, na pagkaisahan lang talaga tayo. Pero ngayon po ay naisusoli yan. So we'd like to say that we need to teach the truth, we need to go back to the truth. Tsaka before I ask Brother Rene, sasabihin ko po, tandaan po natin na yung ating preambulo sa ating national constitution po, yung ating nagsimula po yan, and the first sentence ng preambulo is this: we, the sovereign Filipino people, ask the aid of the Almighty God. Tayo po ay makadiyos. Nalimutan na natin. So parang kung magtratar tayo isa't isa, siraan. Hindi po pwede yan. Kailangan kung talagang magiging magiging tunay sa ating tawag, ay huwag natin kalimutan na ang ating pong ugat ay nasa Diyos. We are rooted in Christ. So, well, of course, when sinasabi ko po, ay of course, maraming relihiyon dyan. Pero ang sukat lang naman talaga ng tunay na mananampalataya is this: are you able to love and forgive? Yun. Love and forgive. Tapos, kumbaga, hindi lang love and forgive, kundi, ano ba tayo? Makatarungan ba? Makatarungan ba tayo? Tinutulungan ba natin ang kapwa? Binibigay ba natin yung gano'n? Hindi yung masyadong, yung masyado tayong hiwalay sa mundo. Kundi andito tayo, we are part of the world, we are para tayong ilaw at asin sa mundo at mababago siya. Amen. Brother, may tanong po siya. Lahat po ng sinabi niyo tama. Pero hindi na po tayo dapat lumayo pupuntang Europe. Nandiyan na po sa Quezon City ang example. Ano po ito? Yung si Karen sa kwan siya. Iglesia ni Cristo po. Ni Cristo siya. Ganun ba? Pare-pareho ng pala tayo naniniwala sa Diyos. Hindi, yun naman pala. Hindi, ibig ko sabihin, yung mga ginawa niyo pong sample, nandiyan na po sa Iglesia ni Cristo. Okay. Salamat po. Thank you, Brother Rene. Ngayon, sana kung magawa yan ng government natin, ay palay ko magiging successful ang Pilipinas. Amen. Yes. Dapat lumipat na ang iglesia sa kay Ernie. Sir, last question po. Pwede pa? Yes, sir. Okay, so nasabi niyo kanina yung
tungkol sa love, forget, and respect, di ba? Opo. Sana po magsimula sa mga Leader. leaders natin na nandiyan sa Pilipinas. Kasi nababalitaan namin dito, yung mga aspiring president, puro siraan na siraan. Wala ng platform. Which is, pag nakita ng mga bata yan, matatalim sa isip nila, ito pala ginagawa nila, tama pala ito, nasiraan ko siya sila. Politics. Dapat magsimula dyan sa mga leaders na yan. Set example, hindi yung sila-sila nag-aaway-away. Kaya, paano tayo maniniwala? Dapat magkaroon ng fellowship, ha? Sila dapat una magkaroon ng fellowship, love of God, and love of country. Thank At you. walang siraan. Ang gawin na lang po natin, hindi naman natin pwedeng pigilan yung ibang kumilos sa gusto nila. Pero po mali eh. Mali. Magsimula na lang po tayo ng panibago. Next page. Next Okay, page. okay. Next page. Turn the page. Yes. Sabi ko nga po, Pasukin ng ang sabi ko nga politics, po, gawin niyo example ang ginagawa ng iglesia. Next page. Sige Amen. po. Thank you very much. Ayan. Kaya, okay na ba? Okay tayo? Okay na. Babalikan kita later, no? Oh, sige, of course. Okay. Sige. Maraming salamat, Sabi Brother Ed, Sabi Brother na. Alex, Ah, Brother okay. Ed, Joey, Faith. Joey. Yes po, sige, salamat at marami kaming naibulala sa inyo at marami din kami na nakitang maganda na gusto niyong gawin na proyekto para magkaroon tayo ng unity. Amen. Sige po, maraming po salamat. Ah. Thank you very much. Salamat din po, Mr. Rebellion. Ay, kailan nang Sige. pumunta nyo rito? May balak ba kayo pumunta na Saudi Arabia? Middle East? Sa takdang panahon. Okay. Yeah. Okay. Tito Ah. Tito Ed, before po tayo completely magpaalam po, yung campaign manager po is yung daddy ko, si Pastor Solomon Ocampo po. Nandyan po siya ngayon. Makapag-hello lang po sa inyo. Sige po. Okay. Hello. Thank you po for having us, Tito Ed and the group po. Pwede pong request, photo shoot tayo lahat. Kindly open your webcam and let's have our documentation. Naka-record yan eh. Recorded eh. So, Yung photo, yung groupie tawag nila groupie. okay. Sige. Kaed, picture tayo. Sige. Ayos ano. Okay. Yung pa natin dito, picture. Dito ba yan? Kasi Kindly open po your cam. lahat, Fernando Baxa, Jonathan. Yan. Thank you. Ayos. No? Si Jonathan. Sir Jonathan. Kaso, mayroon pang dalawang ano yun eh. Ayan. Di set number 1 at set number 2. Ayan, sige. Okay, ayan. Si Sister Jenny, nandiyan pala eh. Oo. Jenny, Potopinis. Hi, Inday Jenny. Kamusta na? Hello, sir. Good evening sa inyo pong lahat. I was listening. It was very inspiring, Sir Abelia. Thank you, Sir Thank you, Ed. ma'am. Ayan. Thank you, Jeannie. Ayan. Thank you sa mga babae na andyan din. I'm so encouraged. Thank you Ayos. sa inyo. Okay na. Oo. Okay na. Okay. Yan. Thank you. Ernie. Panalo kay Ernie. Oo. Thank you. Nakakabo ko na may bulig gamon. Ari na kami di. Sige. Kita to. Oo, sige. Daw kinahanglan ka sa aton nga panaguban na. Tuloy natin, build nila, no? Okay, thank you. Thank you Thank po. you po. Thank you for coming. Thank you, Tito Ed. Salamat. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Amen. Salamat po. Yan po si daddy mo, si Sir Solomon. Baka pwede Yes natin po. madinig ng kaunti ang kanyang Boses. Sige nga. Magandang gabi sa inyo. Ako'y natutuwa na binigyan niyo ng pagkakataon marinig ko ninyo ang kandidato ng Panginoon Diyos.
Amen. At alam niyo yung mga tanong ho ninyo wala hong quick and fast solution kung ang tao lang ang gagawa ng programa. Pero ako'y naniniwala na may takdang panahon ng Panginoon himugin ang ating bansang Pilipinas. Pero yung Pilipinas, ang palaman lang ho ay yung mga Pilipino. Kaya kailangan ang paghihimog ay ang mga tao. Ako'y natutuwa na sa kabila ng siraan na mga sinabi ninyo kanina mga ibang grupo ay kayo na natiling matatag, nagkakaisa, nagkakasama, may mga samahan ho kayo dahil yan ho ay isang magandang asal na alam natin na mula pa sa ating mga ninuno na pwede natin ipasa. Yan ang mga isang halimbawa ho na pwede natin ipasa sa ating kababayan. Pero katulad na nasabi ho kanina, mahirap lunukin pero yan ay katotohanan. Yung mga kandidato ngayon nagsisiraan. Hindi ho na natin po pwede ho sila pangaralan dahil mga matatanda na ho sila, nagkaroon sila ng kaisipan at yun ang kanilang sariling decision na kanilang inaasta. Pero ako'y naniniwala kung ang ating tamang kandidato ay mailalagay ho, magkakaroon na din tayo ng pagtatamasa ng pagpapala. Ako'y magwawakas lang ho doon sa paulit-ulit na sinasabi ho ng mga tao, we deserve the government we voted in. Kaya wag ho natin sisihin ang mga ibang tao, tayo mga boboto, ang unang mangsisi ating sarili because we made the decision. So kung anong pa man ang pamunuan na mailuklok natin, meron ho tayong bahagi. Naway sa amin sa aming panig ay naway sa inyong napakinggan naging mapayapa inyong damdamin at makita niyo naman katotohanan na ito ay hindi ho pangkasarili kundi para sa ating bansa. Maraming pong salamat. Mabuhay po kayong lahat. Okay po. Salamat po, Sir Solomon. So bago po tayong maghiwa-hiwalay, can we ask a closing prayer from you? Maraming pong salamat o Diyos na makapangyarihan na kayo na humibog sa amin, nagbigay ng katotohanan kami isang bansa o Panginoon na sinasabi niyo sa amin sa pamagitan na aming panalangin at aming awit na kami ay bayang magiliw o lupang sinilangan. Kami po ay hinirang ninyo upang maging halimbawa matapos ang bayang Israel kung paano ang isang bayan na maging liwanag sa kabila ng kadiliman. Ngayon aming itinataas ang inyong bansa na inyong pinili at pinipino, Panginoon Diyos, sa pamagitan ng inyong salita, inyong presensya, na kami po sa aming pagkatanggap ng inyong salita at ng inyong paghimog ay maibahagi namin sa buong mundo. Kami po ay umaasa lahat ng inyong pinangakong maganda sa aming bayan, sa aming mga kababayan, o Panginoon Diyos ay magaganap at aming masusulyapan, o Panginoon Diyos. Bigyan niyo ng kalakasan at dagdag ng pag-asa ang aming mga kababayan, lalo-lalo na itong mga kababayan namin sa ibang bansa, mga OFW, Panginoon Diyos, strengthen them wherever they are, whatever they have gone through, oh Lord God. Lord, let them bring forth, let hope rise up, even for like the Israelites, 430 years, they patiently waited for you, and then you came and gave them your answer. Just like us, oh God, give us answer. These Filipinos who have stayed far and long, give them hope that the day have come and will come. Lord God, a government by you has come, Lord God, to serve, Lord God, your people. We ask for your blessing upon us that we have heard, Lord God, your word through everyone, especially from the candidate, Lord God, Ernie Abella. And let peace, joy, and love reign upon our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyo lahat. Okay, good night. Good night.
Salamat. Good night, Tito Ed. Salamat. Good night. Salamat. Night po sa lahat. Night. God bless you po. Yung Yes po. only yung tatay mo. Oo. Padala mo sa akin. Okay, thanks. Yung ano po, Tito Ed? Yung detail ni Haring Solomon, padala mo sa akin. Yes po. Yes po. Thank you, Tito Ed. Thank you. Good night po sa lahat. Okay. Bye-bye. Okay, good night.